yung ating ano, para magkaroon din kayo ng copy if ever na gusto niyong i-review yung napag-usapan natin, puwede niyong balikan. You can ask, si Ma'am Marge or si Sir George. So, let me introduce myself first. My name is Marvin, I'm the educator here in WeTrade and kasama ko ngayong gabi si Ma'am Marge, ayan. Siya po ang inyong relationship manager. So if you're gonna have questions or concerns or need nyo ng assistance na mag-a-assist sa inyo about sa inyong WeTrade account, you can message Ma'am Marge. Ayan. Bali yung name ni Ma'am Marge sa Facebook, ayan, i-chat nyo na lang po sa chat box para makita ninyo, para mahanap nyo rin siya. Kasama naman po si Ma'am Marge sa lahat ng GC. Okay? Ayan. So yun yung first question ko, which is kanina tinanong ko na. Pero sa mga bago ngayon, bagong nag-join, ano na ba ang level ng experience ninyo? Kayo ba ay is this your first time joining a webinar about trading or nakapag-join na kayo before sa mga webinar about trading? Ah, first time yun, okay, okay. So I think I'm assuming na karamihan dito is novice. Pero meron akong mga sa name pa lang nakikita ko na trader na. Pero yung iba, I assume na newbie, ayun, 'no? So now let's go sa main question. Ano ba meron sa trading, 'no? Ano bang meron diyan? Ang dami kong nakakasabi baka isipin niyo, "Sir, ang dami naming 'pag nag-i-scroll kami ang daming nagpapakita na milyonaryo sila sa trading." Is it true? Meron po bang guarantee sa trading? Yun yung madalas maging for sure na magiging tanong ninyo. 'Pag nag-trade ka ba milyonaryo ka na ba agad kinabukasan? Gano'n ba ang trading? Oh. No po, wala pong gano'n ha. Wala pong guaranteed returns sa trading. So ngayon pa lang, sa mga pumasok sa trading 'no, na ine-expect na one time billionaire agad kayo once na nag-start kayo mag-trade. Yung tipong yung ₱50 mo gawin natin 5,000 gano'n. Wala pong gano'n dito ha. So, wag po tayong mag-expect ng mga gano'n, especially yung mga guaranteed returns. Wala pong guaranteed returns dito, okey? Kung meron pong nag-message sa inyo na nag-o-offer ng guaranteed returns, paki-block niyo na po. Scam po 'yun, ha? Ayan, so number one na agad 'yun, okey? So, balik tayo sa question, what is forex market or financial market? Ang forex market or currency market, this is the largest financial market sa buong mundo. Where in this market, dito po nagpapalitan ang iba't ibang bansa na kanilang mga currencies. Kumbaga, basically, ito po yung palitan ng mga currencies, mga national currencies. Okay? And ang galawan dito, maabot lang naman po siya ng mga 5 to 10 trillion dollars average per day yung kanyang turnover. So, ano ba naman yung makapagkurot tayo dun sa market na yun, di ba? Kahit konting baryang kurot lang dun for profit, tama? Proceed tayo. What are the 5 reasons, 'no? What are some reasons, 'no, mga reasons bakit ang dami ngayon interested to learn about trading and and i-take advantage yung opportunity dito sa trading. First, andiyan yung sinatawag nating accessibility, 'no? 'Pag sinabi nating accessibility, gaano ba kadali makapag-start or makapag-participate sa market. Sobrang dali lang po. If you have the 4 things na kakailanganin sa trading, magagawa mo na makapag-trade anytime, anywhere. Kahit saang lugar po ko, kahit nasa bundok po kayo or nasa gitna kayo ng dagat, as long as meron kayo ng 4 na sasabihin ko mamaya, makakapag-trade kayo. Kaya kahit nasa bakasyon kayo sa ibang lugar, basta meron kayong 4 na yun, makakapag-trade pa rin kayo. Nasa trabaho kayo, tapos naisipan niyo mag-trade, magagawa niyo pa rin makapag-trade. Or natutulog kayo, naalimpungatan kayo na madaling araw, naisipan niyo mag-trade, makakapag-trade pa rin kayo. Okay? Which is yun yung sagot naman sa pangalawa, time flexibility. Ang market is open
24 hours, 5 days a week. Weekends lang po siya sarado. So you have Monday hanggang Friday na trading time. Anytime dun, kahit anong oras dun. Mapa-umaga man yan, tanghali, or madaling araw, makakapag-trade kayo. Ganun ka-flexible sa industry na 'to, okey? Third reason is yung profitability. Gaano ba kalaki ang potential na kumita dito sa trading? To answer this one, ang magiging balik niyan sa inyo is sa inyo actually, ang question na 'yan. Kasi magkano ba ang gusto mong kitain? Kasi dito sa trading, your potential na kayang kitain is kayo ang may control. Ikaw ang magse-set kung magkano ang gusto mong kitain sa iyong trade, sa bawat trades mo, or kung magse-set ka ng target sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, ikaw ang magse-set nun. And if you're satisfied with that, you can pull out dun sa market, puwede gano'n, 'no? Pero kung ikaw naman yung, sige, sige, trade lang ng trade, kumita palaguin lang ng palaguin yung kapital. Tapos 'pag biglang nag-reverse ang market, sunog ang profit kasama ang kapital, okey? So number one 'yan, you need to learn to manage your risk, 'no? Ayan. So malaki po ang potential po sa trading is infinite. Ikaw ang may control kung paano niyo papalaguin yung inyong kapital. At the same time, kasama yung proper risk management. Fourth, equality. Sino ang puwedeng makapag-trade sa market? Meron bang requirement diyan? Kailangan ba college graduate? Kailangan ba malaki ma ma mataas ang posisyon na sa trabaho? Gano'n ba 'yan? Hindi po. Kahit sino po puwede kayong makapag-participate sa market as long as you have one valid ID. Isang valid ID lang magagawa mo ng makapag-participate sa market. Gano'n lang siya kadali. As long kahit na nag-aaral pa kayo, kung may valid ID na kayo, may lisensya na kayo, magagawa niyo at gusto niyong mag-trade, puwede kayong puwede kayong mag-register, okey? As long as na meron din kayong kapital na ite-trade, 'no? Kahit naman na kung estudyante kayo wala naman kayong kapital, wala din. Demo-demo lang ang mangyayari sa inyo niyan, 'no? Fifth reason bakit gustong matuto ng mga tao or mag-invest sa trading is yung liquidity. Ano ibig sabihin ba ng liquidity? Ito ang ibig sabihin po niyan, to make it more simple, is yung bilis ng transaction. Gaano ba kabilis ang pag-process ng mga transaction, buying and selling. 'Pag nag-trade ba ako nag-buy ba ako diyan, mayroon ba agad sasalo? Gaano ba kabilis ang processing, 'no, or execution ng mga trades. With just milliseconds lang po, pumapasok na agad yung trades ninyo. Kasi meron po tayong tinatawag na mga liquidity providers na sila po ang responsible to absorb your trades. Okay, so medyo technical 'yun. Malaya ko na't nasabi ko 'yun. Dapat next ano pa 'yun, okey? Pero kasama rin 'yun, it's very important na alam niyo dapat kung sino yung uma-absorb ng trades ninyo, okey? Now, let's go naman, try natin i-compare, 'no, if we're gonna do paano natin palalaguin, 'no? If we're gonna put our funds, 'no, in a bank or sa mga time deposit, 'no? Alam naman natin yang mga bank mismo nagte-trade din po 'yan. And ito po yung bagay na gusto nila ayaw nilang i-share, 'no, sa mga tao. Ayaw nilang ang mga tao matuto rin mag-trade. Why? Kasi ang mangyayari, magiging daanan na lang sila. Process na yan, daanan na lang ng funds. 'Pag kumita, o sige pasok mo dito, labas para masulit ang kita, 'no? Wala na mag-i-stay, wala na magpu-put up ng funds sa kanila na gagamitin na lang din pang-trade, 'no?
Kasi binibigyan lang din naman nila is ang interest is 0.50%. Sabihin natin swerte mo kung maka 3% or 5% ka per annum, yeah. But if you're gonna put it in the trading industry, if you're gonna invest it to learn about trading, invest it to have to manage it on your own, ikaw magpapalago ng kapital mo, your potential, your profitability is infinite. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya take advantage or ima-maximize. Meron dito, kaya na lang pakitain yung $30 na lang maging 300, kaya na lang gawin yun. Meron naman dito, yung $10 na up to $30 naman. Meron gano'n. There's a lot of kinds of traders, no? Once na you start trading sa ganitong industry, marami kayong ma-e-encounter na different types of traders, no? Ayun, so punta na tayo sa 4 na bagay na kakailanganin ninyo. Una na diyan is of course, internet. Kasi alam naman natin lahat ng transactions na halos lahat ng transactions ngayon online na. So even in the trading industry, you need to have a stable internet connection. Mapa-Wi-Fi man 'yan or data. So kung wala kang internet, hindi ka makapag-trade. Kasi hindi mo ma-open yung platform. Bakit? Kasi yung ating trading platform, it requires internet connection kasi you are transacting internationally, globally, no? So hindi lang po karatig barangay niyo yung ka-trade ninyo. Buong mundo po ang ka-trade ninyo dito. Okay? So you need to have a stable internet connection. Pangalawa, of course, importante na meron kayong device na gagamitin. Mapa-computer man 'yan, laptop, tablet, or even your mobile phone. As long as na-install niyo lang yung trading platform do'n sa inyong mga device, magagawa niyo na makapag-engage sa trading platform, okay? Pangatlo is ang trading account. Not just a trading account, but a funded account. Bakit funded? Siyempre kung wala namang laman ang trading account mo, ano yung ite-trade mo, 'di ba? So para kang pumunta sa casino ng walang pera. Anong gagawin mo dun? Wala, tatambay ka lang, 'di ba? So ganun din, 'no? So hindi ka makakapag-trade kung wala ka rin pangkapital, okey? Kasi ang kapital mo, yan din po yung ite-trade ninyo, okey? Ngayon if we're gonna talk about capital, ang ipasok niyo lang is yung perang kaya niyo lang, yung extra niyo lang. I strongly recommend yung extra niyo lang ang gamitin niyo, especially if you are newbie pa, 'no? Siyempre you need magpa-pamilyar ka pa lang, familiarize mo pa lang ang sarili mo sa market. Tapos isasabak mo na agad lahat ng savings mo, aba, isang araw pa lang ubos yang pera mo, 'no? 'Di mo pa natatapos 'tong meeting baka mamaya sunog ka na, gano'n. So, I strongly recommend if you're gonna start trading, start muna dun sa kaya mo lang. Eh, siyempre ano ka pa, magpa-practice ka pa, 'no? Nasa stage ka pa na familiarizing sa market, okey? Fourth naman is yung broker. So, ano ba ang broker or forex broker kung tawagin? A forex broker po, ito po ay isang company na ang pinaka-role niya po is to become to stand as your middleman, okey? Siya po ang magko-connect sa inyo sa trading industry or sa market, okey? Without a forex broker, without a broker, katulad ni WeTrade, hindi kayo makakapag-trade sa market. Kasi saan niyo ba kukunin ang trading account ninyo? Sa broker. So, if wala kayong broker, wala kayong
trading account na gagamitin. So, wala rin kayong paglalagyan ng funds ninyo. Saan kayo makakapag-trade? So, yun po yung role ng broker. Siya po ang tatayong middleman, no? Na magko-connect sa inyo, or you can actually, we can say it as your gateway para makapag-trade kayo sa market. Yun po ang role ng isang forex broker. Diyan nyo rin padadaanin yung funds niyo in and out. Okay? So without basta meron ka ng apat na yan, kahit saang lupalop ka pa ng mundo, basta meron kang apat na yan, magagawa mo makapag-trade sa market. Pero kung isa lang dyan, wala din. Hindi ka makakapag-trade. Hindi ka makapag-participate. Or let's say, sabihin natin, meron kang trading account, pero wala ka pa naman fund. Ang mangyari sa inyo, demo-demo ka lang. Play money lang ang iti-trade mo. Practice account ka lang. Okay? Ganun siya. So now, punta tayo sa next part is yung price chart. Pag sinearch nyo ang trading or forex or any type of trading, unang bubungol sa inyo dyan, kahit unang image na magpapakita sa inyo dyan is ganito. Kahit mapa-stocks man yan, mapa-crypto man yan, or any trading, ito yung unang bubungad sa inyo. Ano bang meron dyan? Ang tawag po natin dyan is price chart. It is the visual representation ng paggalaw ng market, ng pagbabago ng price sa market. Okay? And this is the first tool na ginagamit ng lahat ng traders para ma-analyze nila ang market. Okay? Ayan. So, yung price chart na yon, makikita nyo po yun sa tinatawag natin na trading platforms. Na ito po yung inyong i-install sa inyong mga devices. Okay? Para makapag-trade kayo. Okay? Kapag meron na kayong trading platforms, na-login nyo na yung inyong trading account na galing sa broker, magagawa nyo ng makapag-engage o makapag-participate sa market. Okay? Now, punta tayo dun sa question na, ano bang nagpapagalaw sa market? Bakit merong times na sobrang magalaw? Meron namang times na halos hindi na siya gumagalaw. Hindi na nagbabago yung price. Meron ba mga reason? Of course, meron. Okay? So, here are some things na nakaka-affect or nakakapagpagalaw sa market. So, nahati po yan sa dalawang group. So, mabilisan na lang to ha. We have the first group, which is we call it the influencers, and the second one is we call it the participants. So influencers, these are things na nakakapag-affect dun sa trading decision ng mga traders or ng mga investors or ng anyone dyan sa participants. Okay? Andyan yung geopolitics, mga speeches, yung tulad ng SONA. Those are some things na nakaka-affect din sa market. Kasi it also shows kung ang economy ng isang bansa is umuunlad ba or hindi. Susunod na dyan, of course, yung inflation and interest rates. And yung pangatlo is yung economic health, kung umuunlad ba or healthy ba ang isang economy. Kasi kung hindi healthy ang economy, of course, it affects the value of their currency. Pag maunlad naman yung isang bansa, expect mo na yung value ng currency nila is malaki din. Tulad ng mga first world countries, yung mga malalaking economy. Kita nyo naman, yung value ng currency nila ang tataas din. Ba? Except kay Japanese yen. Kasi sinadya nilang ganun yun. No? Kahit na maunlad sila, sinadya talaga na lang i-maintain na mababa yung value ng kanilang currency. Okay? And fourth yun naman is yung hindi maiwasan ng lahat. Natural disaster. Mga fortuitous events na nangyayari na can affect yung buong economy. Tulad ng mga lindol, volcanic eruptions, tsunamis,
na nakakasira ng mga businesses, which is directly affecting the economy ng isang bansa. So, of course, anything that affects the economy also affects the value of their currency. Kasi sino ba namang investor mag-i-invest sa isang bansang nasira ng natural event, 'di ba? Siyempre hindi nila agad-agad 'yun anuhin, aantayin na muna nila makabangon yung economy ng bansa na 'yun bago sila magpasok nun, magtayo ng business. Tama, 'di ba? Next, punta na tayo dun sa participants, 'no? Sa participants, sila naman yung from the participants, sila mismo ang directly na nagpu-put up ng volume para gumalaw yung market. So, unang-una na diyan is of course yung central bank. Siyempre sila yung nagmo-monitor, but they cannot directly manipulate or control everything, the price movement. Kasi sobrang dami. Tsaka bawat bansa may kanya-kanyang central banks 'yon. Okay? So, hindi rin niya manipulated, 'no? Kasi they cannot just put the value of certain currency na tumaas without directly affecting other currencies. So, they are the ones to maintain balance, 'no? Next natin, we have the hedge funds. These are huge companies that pull funds, 'no? Sila yung nagpo-pull ng mga funds, nagko-collect ng mga funds para mas malaki yung kanilang volume na maipapasok sa market. Susunod na diyan of course yung mga national banks, commercial banks, kasi sila rin mismo of course nagte-trade din sila sa market. Okay? Investors, ito yung mga taong nagpo-put up ng business, nag-i-invest sa ibang bansa. Not just sa ibang bansa but also sa sarili nilang bansa. Ngayon, ang question diyan, "Sir, saan naman kami mapupunta as individual traders?" As individual traders, you will be under the what we call the retail traders. All traders under the broker, dito nagfo-fall sa retail traders. Okay? So, ayan, at least meron na kayong idea ano-ano ba yung mga bagay, sino-sino ba ang mga nagpapagalaw sa market. Okay? So, that's a very crucial, I mean, very important din na kailangan alam ninyo. Next question, paano nga ba kumikita ang mga traders sa trading? So, nandiyan of course yung simple lang. Traders follow where the trend goes. Ano ibig sabihin nating trend? Ito ba yung fashion trend? No, hindi po. Trend means yung galaw ni market. If ito ba ay pataas, or ito ba ay pababa, or ito ay meron lang certain lang na price na inaabot. Okay? So, meron po tayong 3 types of trends na tinatawag na lagi nyo nang makakasalubong once you are start trading. Lagi nyo na ma-encounter yan. First one is yung tinatawag natin na bull or uptrend or upward movement ng market. Pangalawa is yung bear market or tinatawag natin na downward or downtrend. Okay? Ngayon, yung pangatlo is yung tinatawag natin na flat, sideways, ranging, consolidating, accumulating. O, di ba? Ang daming term. Pero, pare-parehas lang yon. Pag sinabi natin ganun, ibig sabihin lang po nun, meron lang siyang certain ng price na inaabot lang. At doon at doon lang naglalaro. Okay? So, para ma-compare niya, para ka lang nasa palengke niyan. Meron ka na agad, sa isip mo, meron ka na agad certain range kung magkano ang presyo ng baboy sa sarili mo. Na naka-base sa mga previous mong naaalalang presyo nung mga nakaraang buwan or nakaraang linggo. Magkano ang presyo ng, let's say, baboy. Di ba? Meron ka na agad idea. So, ganun yun. Pag sinabi nating ranging, meron ka na agad, meron ng prices agad na sinusundan lang. Okay?
So, to give you a visual representation of it, ito yung ganito yung itsura niya. Pag upward or uptrend, ganito yung itsura niya, paakyat ng paakyat. Pag bear naman, as you can see, habang tumatagal pababa ng pababa yung price bago siya mag-reverse. And pag flat naman, meron lang siyang certain level ng price na inaabot. Okay? Bago siya tuluyang na-break. So, yan yung mga tinitake advantage ng mga traders. Yan ang inaabangan ng mga traders para makakurot sila sa market. Okay? Para kumita. So, once you start trading, yan din po yung inyong kailangang matutunan. Okay? So, you better take note of it para once you start and explore yung ating platforms, mayroon na kayong idea. Pwede na kayo agad mag-set dyan. Okay? Ngayon, how do we trade pairs? Paano nga ba tayo magte-trade sa market? Kasi pag nakita niyo, pagka-open niya ng platforms, nakita niyo pares-pares. Euro USD, Gold USD. Sir, bakit pares-pares? Bakit hindi pwedeng gold lang? Bakit hindi pwedeng euro lang? Bakit hindi USD lang? Bakit nga ba? Kasi po, hindi niyo makukuha yung exchange rate or tinatawag natin yung pinaka-value, difference sa value, kung wala kayong pagko-comparean. No? Kung wala kayong ipapares, let's say Philippine Peso, kung hindi mo ipapares yung Philippine Peso sa USD, hindi ka magkakaroon ng idea gaano nakalakas yung value ng USD. So, para malaman mo yun, syempre, may ipapares ka. Iko-compare mo. Mas malakas ba ang value ng USD compare sa Philippine Peso? Doon mo makukuha if you're gonna compare it. Okay? At doon na lalabas, once na ma-compare mo na, doon na lalabas yung exchange rate kung tawagin. At sa exchange rate na yun, doon kayo pumapasok. Doon kayo ume-enter sa market. Okay? Now, if you think the market will go up, kung sa tingin mo, aakyat si market, ano ba ang dapat gawin? Is it time to sell ba? Or is it time to buy? Kung sa tingin mo, aakyat ang market, that is the time to buy at the lower price and then exit ka sa mas mataas na presyo. And yung price difference nun, that will be your profit. Next, the other opportunity naman is baliktad naman. If you think that the market or the price of that pair will go down or bababa ang value, ina-expect mo na bababa yung value ng currency na yon, you sell it at higher price and then exit ka sa mas mababang presyo. And yung price difference nun, that will be also your profit sa market. Ngayon, kung mali ang pag-entry mo sa market, pag paakyat si market at nag-sell ka, that will be also your loss. Same goes din. Kaya marami nagsasabi, ang trading, ang forex trading, it is a double-edged sword. Pag nagkamali, kung gaano kalaki ang kaya mo kitain, ganun din kalaki ang kaya mo ring matalo. That's why I always keep on saying, please be mindful pagdating sa inyong pagtitrade. You need to have a proper risk management kung magkano lang ang i-expose mo sa market at mag-set ka lagi ng stop loss yung kaya mo lang tanggapin. Kasi pag hindi mo nagawa yun, magugulat ka na lang, ubos na ang pera mo. Okay? That's a very important, no? Punta na tayo sa question na, Sir, ngayon, sige, sir, alam natin kung kailan na magba-buy at kailan mag-sell. Pag paakyat, pagbababa.
Ngayon, paano namin malalaman kung, mag-i-start na siya umakyat at paano namin malalaman kung mag-i-start na siya bumaba, okey? Ang mga traders, meron po silang tinatawag na analysis. Ito po yung ginagamit nila na nagsu-support sa kanilang decision, 'no, sa pagte-trade, okey? So, kung without analysis at nag-trade ka sa market, hindi ka trader. Ang tawag sa'yo is gambler. Kasi ikaw nag-trade ka without basis kung bakit yun ang naging desisyon mo, bakit yun ang trinade mo. Kung ang isasagot mo sa'kin, "Sir, kaya ako nag-open ng buy kasi feeling ko aakyat na si market." Kung feeling mo lang yun, ang feeling mo lang ang basehan, hindi pagiging trader yan, gambling yan. Okey? Kasi gano'n naman 'di ba? Kung pumupunta ka ng casino, kung maglalaro ka do'n wala namang basehan yung desisyon mo kasi wala naman, eh, palakasan lang ng suwerte do'n, 'di ba? Pero dito sa trading, meron kang puwedeng gamiting basehan na magiging support mo sa magiging decision mo, bakit 'yun ang naging conclusion mo, bakit 'yun ang trade na gagawin mo. That's 'Yun yung kinaibahan ng isang trader sa gambler. Okey? Ngayon tanong ko, karamihan ba dito trader, gusto maging trader or gusto maging gambler? Kasi kung gusto niyo maging gambler, ay naku matutuwa si Sir George sa inyo niyan. Pero kung gusto niyo naman maging trade, okey din kay Sir George 'yan. Kasi of course ang gusto rin naman ni Sir George is kumita din kayo, kahit kami, ako gusto ko kumita kayong lahat. Kasi 'pag kumita kayo, siyempre magtutuloy-tuloy kayong mag-trade, 'di ba? At 'pag nagtuloy-tuloy kayo mag-trade, eh, di may trabaho pa rin kami, gano'n 'yun. 'Pag 'di na kayo nag-trade, wala na nag-trade, wala na rin, tatanggalin na rin kami. Gano'n lang 'yun. So, balik tayo dito, napalayo tayo. What are the ways, 'no, na ginagamit ng mga trader to analyze the market? So, maraming ways actually to analyze the market. Pero itong dalawa na nakikita niyo ngayon sa screen, 'yan po yung nangingibabaw or mostly laging ginagamit at hindi nawawala sa mga trader. Una na diyan is yung tinatawag natin na fundamental analysis, which is sa fundamental analysis, you are relying sa news and events na darating na puwedeng maka-affect dun sa currency or dun sa asset na gusto mong i-trade. So, for example, may news about employment rate sa isang bansa na gusto mong i-trade na paparating. Do'n nagkakaroon ka ng idea 'pag positive ang news na 'yon. You're expecting na already na positive din ang magiging effect nun sa value ng currency nila. So, you're gonna expect na tataas yung value. So, at least do'n nagkakaroon ka ng idea, lalakas 'to kasi nga positive yung news, eh, 'di ba? Meron ka ng supporting details 'no, na susupport dun sa decision mo, okey? 'Pag technical naman, dito, you are relying on the previous data or historical movement na ginawa ni market, okey? Ano ba yung mga ginalaw ni market noon na puwede mo maging basehan kung hanggang saan ang iakyat or hanggang saan ang ibababa ni market, okey? So, dun na papasok yung sinasabi ng mga support and resistance, mga support zone, resistance zone, or yung iba naman, sell zone, buy zone, yun. Dun nila kinukuha yun, sa mga historical movement na ginawa ni market previously, okey? So, those two are the things na ginagamit ng mga traders to analyze the market, okey? Now, here are some important rules na dapat niyo munang malaman bago kayo mag-start mag-trading. First is of course, kung mag-i-start kayo mag-trade, kilalanin niyo muna maigi yung ite-trade ninyong asset. If you're gonna start trading gold, kilalanin niyo muna maigi paano ba gumagalaw ang gold at ano ba yung mga bagay na nakaka-affect sa gold, sa price movement ng gold.
sino-sino mga bansa ang dapat bantayan pagdating sa gold. Kasi 'pag merong nangyayari sa mga bansa na yun, automatically gagalaw din ang gold, especially ang US. Kasi ang US ang kapares ng gold, okey? Of course, second is kailangan niyo rin matutunan mag-chart read, mag-analyze, 'no? Especially yung fundamental and technical analysis. You need to learn also how to manage your risk to help you trade wisely, 'no? Hindi lang tayo puwedeng vote wisely lang, may trading wisely din. You need to also set realistic goals, 'no? Na ise-set niyo sa once na mag-start na kayo mag-trade. And of course, nandiyan yung planning, patience, and follow-up. You need to also invest time na aralin ang trading at hindi po ito one-time millionaire. Okay? So now, yan yung pinaka-overview. Nasa 101 pa lang tayo. Now, we're gonna proceed sa 102. Medyo mabilisan na lang talaga to, guys. Raratratin na natin to. Please bear with me. Kailangan yung matutunan to at very ano lang yung ating time. Okay? So don't worry naman, ire-record naman, naka-record naman tong ano natin, discussion natin. You can ask Ma'am Marge for a copy of this one para mapanood ninyo. Ayan. Which is bibigay naman din ni Sir George yan. Hindi nga lang sa Messenger kasi hindi nakakayanin ng Messenger yung laki ng file. Okay? So, next step natin, Forex 102, which is yung mga terminologies. Ito naman yung mga bagay na kailangan nyo munang matutunan pag nag-i-start na kayo mag-trade. Mga terminologies na ma-encounter nyo. Okay? Ganun pa rin naman yan. So, lagpasan natin yan. Okay? Let's go with CFD. CFD trading, ito po yung tawag dun sa way ng pagte-trade natin dito sa Forex broker. Okay? Ang CFD po, it is a short acronym for contract for difference. It means you are engaging sa Forex market, you are engaging or in the trading by speculating kung ano ba ang magiging future price ng isang specific asset without actually owning that asset. Sir, ano? Ibig sabihin po nun, pag sinabi po nating CFD, nagagawa mong makasabay sa pagbabago ng presyo ng isang asset tulad ng gold without actually owning yung gold. Nagagawa mong sumabay sa pagbabago ng presyo ng gold kahit na hindi ka nagkakaroon ng pagmamay-ari exactly sa isang gold. Ganun siya. Okay? That includes oil and even Forex. Mamaya, "Sir, nag-trade ako ng gold. Nasaan na yung gold ko? Papadala niyo ba sa akin or hindi?" Hindi siya gano'n, ha? Baka mamaya mag-chat kayo kay Ma'am Marge, "Ma'am Marge, nag-buy ako ng gold. Nasaan yung gold ko? Papadala niyo ba? Ipapa-LBC niyo ba?" Hindi po gano'n, ha? Okay? Ayan. So, there are a lot of asset classes that you can trade in SCFD Broker tulad ni WeTrade. Nandiyan si currencies, commodities, equities, indices, and cryptocurrencies. Isa-isay natin na, mabilisan na lang. Of course, nandiyan tatawag natin currencies or Forex. Okay? So, sa currencies, meron tayong tinatawag na mga major currencies. Sila ang mostly na tinitrade, most in demand ng mga currencies sa buong mundo. Andyan si US dollar, Japanese yen, Canadian dollar, European euro, Australian dollar, British pound, Kiwi dollar, or New Zealand dollar, at Swiss franc. Okay? Ayan. Pagdating naman sa pairs, kasi nga laging in trading, dapat always paired. 'Di ba? So, meron tayong tinatawag na major, minor, and exotic. So, if you're a newbie at mag-i-start ka pa lang mag-trade, I strongly recommend dito ka muna sa major. Kasi hindi siya ganun ka-volatile. Okay? At least dito mas magagawa niyong ma-apply yung risk management inyo bago kayo hanggang sa ma-master ninyo. Okay? Bago kayo sumabak at mag-explore pa ng different assets or ng pairs. Okay? So, nandiyan si Euro USD, yan. So, itong mga nasa yan pa yung mga major.
Pumapangalawa na diyan, of course, yung mga minors. And yung exotic, ayan, medyo diyaan, medyo ma-volatile talaga diyan, 'no? So, kung ikaw ay newbie, sasabak ka dito, baka magulat ka. Pagka-trade mo ang layo agad nung price. Sobrang volatile kasi diyan, okey? Commodities naman, ito naman meron siyang dalawang group. Nahati siya sa dalawang group. We call it the hard commodities and soft commodities. Hard commodities, this refers to yung mga energies like gold, silver, energies, crude oil, natural gas, yun po yung mga energies or hard commodities. Soft commodities naman, madalas ito ay mga agricultural goods like wheat, cocoa, coffee bean, yan po yung mga other commodities na under ng soft commodities. Okay? Equities, ito naman yung sa stocks. You can also trade stocks sa CFD broker. No? Stocks, tulad ng US stocks, Hong Kong stocks. Okay? Yan po yung mga pwede nyo i-trade. Index. Ang kinaiba naman ng index sa stocks, ang stocks po is individual company. While sa index, it is a basket ng mga companies. So, hindi lang po iisang company yung nasa index. Kundi, grupo po sila ng companies na pinagsama-sama into one asset. Okay? So, nandyan si US 30 or Dow Jones, nandyan din si Nasdaq 100, and nandyan din si S&P 500. So, yung numbers na yun po yung number of companies na pinagsama-sama sa asset na yun. Okay? And nandyan din yung cryptocurrencies, which is you are trading cryptocurrencies via blockchain, pero you can also trade it here kay WeTrade via CFD. No? So para mo siyang iti-trade na forex. Okay? Paano nga ba basahin? Punta tayo sa step na paano yun ba basahin ang isang currency pair. Yung nasa left side or yung unang currency na nakikita nyo, ang tawag po natin dyan is base currency. Yung nasa right side naman na currency, ang tawag naman natin dyan is quote currency or counter currency, which is ito po yung currency na kino-compare sa base currency para lumabas yung exchange rate. Example natin dyan, yan, Euro USD, para makapagbuo, no? Always remember, ang base currency is always equal to what? No? So, paano mo siya babasahin? Para magkaroon ka ng isang euro, you need to have 1.2148 USD. Baga may butal pa. No? Para magkaroon ka ng 1 euro. So, yun yung exchange rate niya. Kung i-convert naman natin sa Philippine Peso, para magkaroon ka ng 1 USD, kailangan mo meron ka muna na 60 pesos or 61 pesos based dun sa palitan ngayon. 'Di ba? So, ganun nyo nakikita yung laki ng difference ng value ng US sa Philippine Peso dun sa exchange rate. Okay? Now, pag mag-open kayo ng buy order, ang nangyayari po doon, ibig sabihin po nun is you are buying yung base currency by selling yung counter currency. Okay? Kumbaga binibili nyo yung base currency. Kasi in-expect mo na lalakas yung euro, yung base currency. Ngayon, kung ikaw naman ay mag-open ng sell order, okay? Ibig sabihin nun, ine-expect mo na hihina itong base currency kasi nakikita mo na lalakas yung counter currency. Kaya ka mag-open ka ng sell order. Okay? Ngayon, pagdating sa market, pagdating sa trading mismo, yung exchange rate na nakita ninyo, pagdating sa market, nagiging dalawa po yan. No? Na ano pa yun sa dalawa? Which is, tinatawag natin yung isa, ask price, and yung isa naman po is bid price. Okay? Yung asking price, ito po yung price
'pag mag-o-open kayo ng buy order. So, diyan papasok yung trade mo 'pag nag-open ka ng buy order. At 'pag nag-open ka naman ng sell order, sa bid price naman siya papasok kasi dito willing sa market bilhin yung binebenta mo. Kasi nga sell order ka, magbebenta ka. 'Pag buy order ka naman ibig sabihin bibili ka, willing sa market bilhin yung, ah, ibenta yung gusto mong bilhin sa presyo na gusto niya, sa asking price, okey? Gano'n siya basahin, okey? Ngayon paano mo malalaman kung kumita ka na? Simple lang, kailangan both prices, both the ask price and bid price kailangan nilang both lumagpas dun sa trading order na kung saan ka umentry. At 'pag lumagpas na dun yung both prices, dun ka na mag-i-start mag-profit, okey? Ngayon yung price difference ng ask at ang bid price, ang tawag natin dun is yung spread, okey? Eto number 1 'to, lagi niyong maririnig 'yan sa mga ibang traders. "Sir, dito manipis ang spread. Sir, dito medyo makapal yung spread." Kasi nga yun po yung laking difference. Kasi nga paano ba kikita? Kailangan both prices. Ngayon, kung mas makapal yung price difference nung dalawa, yung spread, mas mahihirapan kayong makapag-profit. Pero kung mas manipis or zero yung spread, ang dali niyong mag-start mag-profit. Hindi kayo mahihirapang kumita agad. Gano'n siya, okey? So, very important ang spread, kung gaano kalanipis ang spread, okey? Ngayon, punta tayo, paano ba magsukat or magbilang ng pagbabago ng presyo? Dito sa trading, sa financial market, hindi po nag-i-start 'yan sa 1, okey? Hindi po doon. If you're gonna start trading sa forex, usually nasa pang-4 na decimal number yung kanyang once place value, okey? Yung pinaka-unit of measure niya diyan, okey, nandiyan. Ang tawag natin dun is PIP or price in points or yung iba naman percentage in points, yung iba naman tawag lang points lang, okey? So ito, let's say naging 3 'yan, ibig sabihin tumaas si market ng 3 pips. 'Pag ito naman, tens, ayan kita niyo naman, diyan din makita kung ilang beses na umakyat or bumaba yung presyo, okey? Always take note, pang-4. Pero sa gold, nasa pangalawa yon, okey? Ayan, punta tayo sa pagsukat. For example, nag-open ako ng buy order 1.2150, pumasok ako sa price na 1.2150 and then umexit ako sa price na 1.2178. Ngayon, para makuha niyo yung potential niyo nakita, ang gagawin mo lang diyan of course is ima-minus mo lang. Kunin mo lang yung difference nun at doon makukuha mo na yung kung magkano ang potential mo na profit. Kasi nga bumili ka sa mas mababang presyo, umexit ka sa mas mataas. So, yung price difference nun, that will be your profit. Meron ba ditong makakasagot? Magkano ang aking or ilang pips ang aking potential na profit? Meron ba makakasagot dito sa atin? Guys, you are 24 na nandito ngayon. 2.8, how about the others? 28. Meron pa ba ibang sagot? Pang-4, yung kanyang ones. Hindi sa pang-3. Wala na ibang sasagot? Wala nang hahabol? Ang tamang sagot is si user. User ka ba ng ano, sir? Yan. So, 'pag nakuha niyo na yung difference, ang tamang sagot po is 28 pips, 28 points. Ngayon,
Eto ang potential mo na kita. Ngayon, sir, magkano yan, $28 ba yan? Depende po yan sa laki ng lot size na in-expose mo sa market. So yung meron po tayong tinatawag na lot size na meron po siyang equivalent na value in USD. Okay? Kung ano yung lot size ninyo, yun din po yung potential mo na maging profit. Okay? Mamaya pupuntahan natin yan, magka-calculate tayo. So tandaan nyo 'tong 28 pips. Okay? Punta na tayo sa terminologies. Ayan, mabilisan na lang. Leverage. Papasimplihin ko na lang po yung explanation niya para mas madali natin ma-absorb at medyo kinakapos na tayo sa oras. Leverage, ito po yung you can say it as multiplier ng inyong trading account para magawa natin makapag-trade sa market kahit na mas kahit na sa mas mababang kapital. Kahit na nasa $10 na lang yung kapital mo, magagawa mo pa rin makapag-engage o makapag-trade pa rin sa market with the help of the leverage. Okay? Balance, ito po yung of course, yung capital na pinasok niyo sa trade. Pero once na mag-start na kayo mag-trade, ito na po yung overall na pera ninyo. Plus, minus yung mga trades ninyo. Close trades. Okay? Pero kung hindi pa naka-close yung mga trades ninyo, ang tawag natin doon is floating trades or running trades kung tawagin. Kasi naka-expose pa sa market. Hangga't hindi mo siya kino-close, hindi siya magre-reflect sa balance mo. Manalo man yan or talo. Okay? Ngayon, pag hindi mo pa kino-close, meron tayong tinatawag doon na equity. Ito naman yung tinatawag natin na floating balance mo naman. Okay? Ito yung magiging potential mo na balance, future balance mo pag close mo na yung mga floating trades mo. So sa ngayon, binibigyan ka na ng idea kung magkano ang magiging potential mo na bagong balance habang tumatakbo pa yung mga trades mo. Kung talo ka, makita mo na agad dyan na mas mababa na yung equity mo kaysa sa balance mo. Pero kung profit ka naman, makita mo talaga na mas malaki yung equity mo compare sa balance. Okay? Next naman natin, we call naman yung margin. So sa margin, ito po yung you can actually say it na ito na yung portion ng capital mo na naka-expose na sa market. Pero kung in real explanation, ito yung required fund para ma-execute yung trades mo. Pero you can also take it as ito na yung portion ng fund mo na naka-expose na sa market. Nung nag-trade ka na, nag-open ka na ng trade mo. At yung natitira naman, ang tawag naman natin doon is free margin. Ibig sabihin, ito naman pa, yung natitira mo pang kapital na pwede mo pang i-trade or i-expose pa sa market. Ngayon, pag naubusan ka na ng free margin, ibig sabihin nun, hindi ka na makakapag-open pa ng trades kasi naka-full margin ka na, nakasagad ka na. Next naman natin, ayan. So, importante ito, margin level. So, sa margin level, ito yung lifeline ng iyong account. Diyan mo makikita kung kaya pa ba ng account mo i-hold yung trades. Pag hindi na, diyan mo makikita din. Okay? Kasi sa margin level, percentage po yan. Okay? Meron po tayong certain percent na una is warningan ka. Makita mo, magkukulay pula. Wina-warningan ka na, sir, hindi na kayang i-hold yung trades, yung mga floating trades mo. Kailangan mo na either magdagdag or kailangan mo na magbawas ng trades. Kasi di na kayang i-hold ng capital mo. At meron tayong level naman na wala na. Hindi na talaga kaya i-hold ng capital mo yung trades. Si platform na mismo ang magko-close ng trades mo. Yan. So, yung warning sa first one, ang tawag natin doon is margin call. At yung margin call natin kay WeTrade is 50%. So, pag ang margin level mo, nag-drop ng 50%, makita mo yun, iilaw ng kulay pula. Wina-warningan ka na.
na malapit ka ng malapit ng hindi kayanin ng account mo i-hold pa yung mga trades. Ngayon kung binalewala mo yun at sumadsad pa yung margin level, bumaba pa siya sa 20%, dun na tayo papasok sa tinatawag natin na stop out level, which is this is the part na kung saan si platform na ang magka-cut loss para sa'yo kasi nga hindi na kaya ng account mo i-hold pa yung trades. Una niyang iko-close diyan is yung pinakamalaki na loss. Pagka-close niyo yun, tataas na ulit yung margin level mo at hindi mo pa rin inaano yun, either dinagdagan o nag-close pa at sumadsad ulit ng stop out level, magko-close ulit yan, isa-isa. Hanggang sa tuluyang maubos lahat ng trades mo kasama ng kapital mo. Kumbaga unti-unti ka na ng kinakatay. Okay? So yan, tandaan niyo yan guys kasi diyan niyo makikita kung kaya pa ba ng account ninyo. At diyan din magkakaroon kayo ng idea pag naka-encounter kayo ng broker na nag-o-offer ng trading bonus. No? Ayan, diyan natin papasok yung trading bonus. Bakit ba biglaang na lang nawa-wipe out ang isang account pag mayroong mga trading bonus? Kasi po, ang mga trading bonus or trading credits, Totoo yan. Daming hype ha? ganyan. Ang mga trading credits na yan, ang purpose lang talaga niyan is para mas malaki yung mai-trade mo. Leverage, additional leverage lang talaga yan para mas malaki yung mai-trade mo sa market. Ngayon, pag meron kang trading credits, tumataas yung margin call mo din dyan. Kasi, ang trading condition ng credits, pag meron kang certain margin level na reach, automatically, maaalis yung trading credits mo. At pag nangyari yun, at pag nawala yung trading credits mo, automatically, syempre, nabawasan na agad yung parang nabawasan ka na agad ng capital, di ba? Automatically, bababa yung iyong funds at kasabay nun, biglang bubulusok din yung margin level mo. Which is, ang mangyari nun, malaki ang chance may hit na rin yung margin call mo agad or worst case scenario, tamaan agad yung stock out level mo, causing your account na mag-close na rin na mag-close sunod-sunod ng trades hanggang sa ma-wipe out na yung account mo. So, to make it more simple, pag meron kang certain level na inabot, automatically, wipe out na account mo. Kasi pag natanggal yung trading credits, diretso wipe out na yung account mo. Magugulat ka lang, sir, ang laki pa ng ano ko, pero biglang wala na. So, don't worry guys, hindi kayo makaka-experience ng ganun dito kay WeTrade. Kasi si WeTrade po, we are not offering trading credits. What we offer here is something that you can enjoy lifetime. Withdrawable din. Yung mga trading credits kasi hindi po withdrawable yon. Okay? Unless, merong mga broker na sinabi nila withdrawable yon, pero ang laki ng trading requirements na kakailangan bago pa maging withdrawable pa yon. No? Dito, hindi kami nag-offer ng ganun. Pero, the more na nagtatrade ka, si WeTrade mismo magbibigay sa iyo ng cash reward na withdrawable or pwede mong idagdag sa trading account mo. Okay? Yun yung difference ni WeTrade. No? We value our clients. We value our traders. Kasi, like I said earlier, the more na nagtatrade ka, kumikita ka, syempre, mag-i-stay ka kay WeTrade. At the more nag-i-stay ka kay WeTrade, tumatagal si WeTrade. Well, we're doing long-term business. No? That's the difference kay WeTrade. Okay? Next natin, gap. Sa gap naman is, basically, ito po yung pag may biglaang malaking volume na pumasok sa market, biglang ang layo nung open price na susunod na candle. Ano ibig sabihin po no? Kasi biglaang may pumasok
'no, or usually nangyayari yung mga gap pagka-close at pag-open ng market. Nung nag-close yung market, iba yung price, pero nung nag-open, there are times na sobrang laki nung ang layo nung open or nung starting price pag-open ng market. Kasi during the weekends, tuloy-tuloy pa rin naman talaga ang trading sa mga liquidity providers sa mga bangko. Ngayon, after the weekends, kung ano yung huling na ano nila, dun na magi-start yung trading sa retail. Eh, ngayon kung medyo naging volatile sila sa weekend, pag open ng market, ang layo din ng price. So, yun yung price difference nun, ang tawag natin dun is gap. Okay? So, if tama yung entry mo, puwede kang magkaroon ng positive gap, profit ka kaagad, TP ka agad. Pero kung mali ang trades mo, talo ka agad. Puwedeng SL ka kaagad, gano'n. Okey? Pero di natin kontrol yun kasi nga, that's the price movement outside nung market, okey? Punta na tayo sa last part, which is yung tawag naman natin is yung sa contract sizes. Ito po yung kanina na sinabi ko, yung lot sizes na, sine-set natin 'pag mag-o-open tayo, mag-e-execute tayo ng trades. So, may bawat lot size may equivalent siya value in USD, okey, sa bawat galaw nung market, sa bawat pips. So, yung 28 pips kanina, gagamitin na natin ngayon 'yan, okey? So, sa volume, sa lot size, meron tayong tinatawag na standard lot or one lot kung tawagin. Equivalent number niya in units is 100,000 units. Okay? Ang pip value niya is $10 per pip. So, kung si market gumalaw ng 3 pips kanina, 3 pips, that's $30 agad. Okay? So, yung kanina, gamitin natin yung 28 pips kanina. Kung nag-trade ka ng 1 lot at gumalaw si market ng 28 pips, umexit ka, your profit will be magkano? Meron ba nakakapag-calculate? $280. Tama si Sir John Ray, $280. Baka sabihin niyo, "Oh, sir, puwede naman pala yun, eh, kung yung $10 ko ta's yun yung i-open ko $280 na pala agad, eh. Eh, di times 2,000 agad yung aking capital." 'Di ba? Kung tama ang entry mo. Puwedeng gano'n, kung sugarol ka, puwede yun. Kasi full ano mo agad, eh, full margin mo agad yun, eh, 'di ba? Puwede yun. Ngayon, kung mali ang entry mo, naka-sell ka, ganyan ginalaw ni market, that's also $280 loss 'pag mali ang trade mo, okey? Ngayon baka isipin niyo, "Sir, talaga bang hinihikayat mo ba kami mag-trade or parang nakaka-discourage naman 'yan, $280 loss agad." This is the reality of trading, guys. Like I said earlier, kanina umpisa pa lang sabi ko sa inyo, wala pong guaranteed returns dito at ang trading, it carries a very high level of risk. Without proper risk management, it can wipe out your account within a second 'pag nagkamali ka ng trade. So, you need to be mindful pagdating sa mga lot size, okey? Ngayon, kung ang inopen mo naman is 0.1 or mini lot kung tawagin, yung equivalent value naman niya in units is 10,000. Pip value niya is $1 per lot, $1 per pip. So, yung 28 pips kanina times 1, that's equivalent to $28. Sir, ang laki naman ng difference from 280 tapos $28 na lang agad. Mamili ka kung kung sa talo natin pag-uusapan 'yan, mamili ka $280 loss or $28 loss. Gano'n. So, it's okey na yung $28 loss, at least there's a possibility buhay pa yung account mo, 'di ba? Pero kung profit naman, okey lang naman din, profit is profit pa rin naman, 'di ba? At least
may ano ka na agad, meron ka na pwedeng magamit na reference. O pag ganito ulit ginalaw ni market, ganito yung gagawin mo. Di ba? Third is 0.01. This is the lowest lot size na pwede nyong i-trade sa market. 0.01. And if you're a newbie, I strongly recommend mag-stick ka muna dito. 0.01 lang. Okay lang na maliit muna. Siyempre, kailangan mo muna ma-familiarize. At the same time, you are applying risk management. Di ba? Iset mo lang kung magkano lang yung gusto mong potential na profit at potential mo na loss. Okay? Equivalent value niya is 1,000 units. At equivalent number of pip value naman niya is 0.1 USD. So yung kanina, tama na si Sir John Ray. Doon sa sagot niya kanina sa 28 for the 28 pips. Ang magiging profit mo is $2.8. Not bad na rin, di ba? $2.8 is nasa 100 plus pesos. Di ba? And kung loss naman, that's 2.8 USD lang. Mababa lang din, di ba? Ayan, baka matanong, sir, para saan yung number of units na yan dyan sa gitna? Pag wala po kayong leverage, let's say kung magkano pinasok mo, yun lang din talaga may trade mo. Without the power of leverage, you need to have that kind of capital para ma-open mo yung mga trades niyan. So kung gusto mo mag-open ng micro lot without the help of a leverage, kailangan meron ka at least $1,000 para lang makapag-open ng micro lot. Okay? So yun po yung pinaka-ano rin ng broker. No? Si broker, nagbibigay siya ng tulong with the help of the leverage para magawa mo makapag-trade even you have smaller capital. Okay? Ayos ba yun? Na-absorb ba? Na-absorb? Kaya pa ba ma-absorb, guys? So, I think I'm gonna cut na our discussion na for tonight dito sa ano na to. Tapos sa Wednesday naman, diretso tayo sa navigation. Now, I'm now opening the floor for question and answer. Meron ba kayong questions or need ng clarification? Or clear naman ba ang aking naging discussion at na-enjoy nyo ang ating pagsasama ngayong gabi? Natuwa ba kayo sa aking Parang discussion? radyo lang ah. Parang radyo na ba, Sir George? O, Susunod, pwede na sir. podcast na to. Question kayo guys, yung mga tanong nyo sa WeTrade. Kasi si sir yung may ano talaga, sagot sa lahat ng WeTrade sa Pinas. Si Tataranggas ni Sir, may tanong sana ako sa iyo, yung sa account ko, Sir ba? Ano nangyari, sir? Nag-open kasi ako ng una-una kasi, Sir, kasi natakot pa ako. Nag-open ako ng ano ng yung pre ba, yung tawag tuloy, nakalimutan mo. Yung demo. Yes, Tapos, demo. Ano nangyari, sir? na-archive siya, Sir. Na-archive. Nalagay siya sa archive ba yun? Archive po. Yes po. Ganun po nangyayari po sa I see. demo. Sa demo, meron po kasi siyang expiration na 90 days. Hanggang 90 days lang po ang lifetime ng demo account. Ngayon, kung gusto niyo po, pwede na, unlimited naman po yung demo account natin. Pwede pa ulit kayong gumawa ulit ng panibagong demo account. Sige po. Pero sa live account po, wala talagang expiration po. O mayroon din po? As long as na mayroong laman yung trading account, wala siyang expiration. Pero pag, for example, wala na siyang laman at wala nang trading activity na nangyari, nagkakaroon siya ng 3 months din. 3 months, 90 days na time bago siya ma-archive. Kasi after nun, kung hindi siya nalagyan ng laman at hindi nagkaroon ng trading activity, ma-archive na rin yung trading account na yon. Ngayon, kung gusto niyo ulit magdagdag ng trading account, pwede naman din kayo mag-open pa. Sige po, sige po. Yun po sana, yun po na malinaw na po sa akin po.
Salamat po. Sige po. Next question. Spread po ni WeTrade sa gold. Sa gold natin, if we're talking about standard account, ang average spread po natin dyan is nasa 1.6. For standard plus, nasa 2. STP natin, nasa 3. Affiliate, pataas na yon. Depende doon sa account type na ginagamit ninyo. Ngayon, next natin. I hope nasagot ko yung question pagdating sa spread ng gold. Next question. Sa Forex, what are the most volatile Forex pair and the pair na most active when the market is seeking safety po? I strongly recommend, syempre, yung mga major muna. Major pairs. Euro USD. Number 1, Akala ko Euro, sino nag-English, Ali pa ganyan. Euro USD. Yun, at least yun, hindi siya masyadong volatile. Kung we're talking about most volatile, talagang magalaw, mga JPY pairs, talagang magagalaw lahat yun. USD JPY, kahit sabihin natin sa F7 yan, talagang magalaw din yan. Nakakapanloko yan si USD JPY. Kasi also directly affected din yan ng gold. Isa rin sa top importer kasi ng gold yan. So, anything that happens kay gold directly affect din si JPY. When kung sa question na ano naman yung pair na most active when the market is seeking safety po. If we're talking about like yung safe haven, ang term po kasi natin ginagamit dyan pag ang market is naghahanap ng pwede na paglagyan. Pag masyadong magalaw na si market, gusto na safe muna sila. Ang tawag natin dun is safe haven assets. Number 1 na po dyan sa safe haven assets is si gold. So pag ang market is, kung mapapansin nyo, nung nagkaroon ng gera, ano yung unang umakyat? Gold. Kasi karamihan ng mga investors, ang ginawa na, ang hirap muna mag-invest. Baka mamaya World War III na ito. Ilalagay ko muna sa isang asset na hindi pumababa ang value. Ano yung unang papasok sa nila? Saan nila paglalagyan? Gold. Kasama ng gold, nandyan si Swiss franc, USD Swiss franc. And nandyan din si, or USD CHF kung tawagin. And USD JPY din. So yung tatlo na yon, sila po yung tinatawag natin na safe haven assets. Sila po yung nagiging magalaw during the pag-risk off sa market or yung talagang naghahanap ng safety ang mga tao, ang mga investors. Ngayon, pag ang mga tao is medyo ano sila, tapos na wala na sila sa feeling na kailangan nila mag-take ng safety or tinatawag na risk on na sila. Gusto na nila mag-invest na. Doon na nag-i-start mag-drop ang mga safe haven. Kasi nga nag-aalisan na sila doon. Mag-i-start na sila magpasok doon sa mga asset na gusto nila. Diyan mag-i-start gumalaw yung mga major pairs and other mga assets. Okay ba na satisfied po ba kayo, sir, sa aking sagot? I don't know if that is the parang direct na tamang Sir, may sagot. question lang, sir. Sige po, Sir J. Paul. Sir, matagal po ba mag-approve si WeTrade pag nag-copy trade? Naggawa ng copy trade? Mabilis lang. Mabilis lang po. Unless, pag actually, ano lang yun, mga seconds lang yun. Pag may lumabas na copy successfully, okay na po yun. Pero, mayroon po siyang times na mare-reject. Kasi, una, condition is, may open trades ka na. So, automatically, i-reject po yun. So, kailangan, pag magka-copy trade po kayo, dapat wala po kayong trades or floating trades or even pending orders, kailangan wala din bago kayo mag-copy trade. So, pag magka-copy trade kayo, make sure wala po kayong floating trades para dire-diretso Kasi, at smoothly yung Sir, pag-copy. gumawa po ako ng copy trading until now pending yung isang account. Ano po ba, like, nag-apply kayo as trader, yung pwedeng Opo. pagkopya. Iba pa ka. Yung sinabi ko kanina, as a follower, yung tipong ikaw yung kokopya ng trades. Ngayon, dun sa question nyo na yan, na kung ikaw ay strategy provider, yan, don't worry, ipapa-follow up natin yan
Kasi 'pag sa mga strategy provider nire-review talaga 'yan. Lalo 'pag merong mga kasi chine-check nila diyan kung may mga inducive words or yung name mo ba is may nilagay ka bang real name mo, chine-check talaga nila 'yan. Pero, yeah, don't worry, sasabihan ko si Ma'am ayan, nandiyan naman po si Ma'am Marge, ipapa-follow up natin 'yan para ma-approve na. Para 'pag walang Sige. problema, actually may times na minutes lang 'yan na-approve na agad. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige po. Anong oras po maganda mag-trade? Sir, user, or madam user, depende po 'yun sa asset na tine-trade ninyo. Kasi po meron pong mga asset na magalaw or magandang mag-trade magandang i-trade sa umaga, meron naman din pong mga pairs or assets na magandang i-trade sa hapon, meron din pong magandang i-trade sa mga asset na magandang i-trade sa gabi, sa madaling araw, depende po dun sa asset na gusto niyong i-trade. That's why yung unang-una dun sa important ano natin kanina na kailangan niyo po munang maano is kilalanin niyo po munang maigi yung asset na iti-trade ninyo. Kasi dun niyo malalaman anong oras siya magalaw, kailan siya magandang i-trade, mga bagay na nakakaapekto sa kanya, gano'n. Sir, sa approval ng copy trading you can ay, si Ma'am March pala yun. Puwede pong mag-ask saan mag-bounce ang price. Pinag-aano na ako ni Sir ni Sir Alex, gusto na ako mag-ano, mag-analyze. Gusto magkaroon ng free analysis. Alin ba, sa gold? Saan po, puwede mag-ask or kung ano natin yung general natin, sige puwede naman, eh. Kung sasagutin ko siya as general, saan puwede or saan madalas ba nagba-bounce ang price? If we're gonna use technical analysis, basically yun talaga pinaka-recommended na gamitin, technical analysis pagdating sa paghahanap kung saan ba magba-bounce ang price. You can check po dun saan ba yung previous niya 'no, na highest or lowest na price na inabot bago nabasag yung price range na kung nasaan yung current price. So, for example, mag-drawing ako dito, eto kung 'di ba si market, eto biglang gawa niyan. Ngayon, iniisip mo kung bababa man siya hanggang saan siya ano, bago mag-bounce. You can use this as guide 1, 2 na puwede niyang pag-bounce-an or puwede siyang umabot dito muna, puwedeng gano'n, 'di ba? 'Pag pababa naman, burahin ko 'to, 'pag pababa naman, you can use this also, 'yan at ito na mga puwedeng balikan niya na or pagba-bounce-an niya, ganyan. Ngayon bigla na nagbigay ayan, si Sir James naman, nagbigay na, EUR/USD, anong oras magandang mag-trade? For EUR/USD, magandang siyang i-trade during London and US session. Pero basically mas ang pinaka the best niya time na i-trade is US session. Yeah. Pero mahirap siyang i-trade during news. Wag niyo muna siyang kung newbie kayo, magte-trade kayo ng EUR/USD, wag during the news. Iwas muna kayo during the news. Kasi 'pag may news, sobrang volatile po kahit EUR/USD yan, nagiging volatile yan during news din. Pero maganda siya i-trade kung talagang kuha mo na kung saan pupunta yung price, maganda siya i-trade dun, ang laki ng puwede mong i-profit dun kung sakasakali. Okay? How frequent do you run webinars like this po? One-time training feels like nosebleed po. Actually, etong pinag-usapan natin usually ginagawa ko 'to 2 session, eh. Pero pinagsama ko na isang 1 session. Isang kompresa na lang. Pero ayan, usually ginagawa siya weekly talaga. Pero ngayon kasi sinuggest ko na gawin mo siyang, twice twice a month.
So, after this one, meron tayo ng Wednesday. And then after that, siguro last week na ng August ulit for the Forex 101 and 102, 103. Sir, paano i-determine ang entry price pag maglalagay ka na ng trade? Medyo malawak yan, Sir Jenson. Kasi sa ibang traders, meron lang silang certain na tinitignan, mag-entry na sila. Meron naman mga traders na marami silang kailangang additional confirmation bago sila mag-entry ng trade. Pero kung ako yung tatanungin mo kung gusto mo lang, general answer lang, the best is yung kung saan yung bounce. Hanapin nyo lang kung saan yung magiging bounce, kung saan pupunta. Yung sa drinawin ka kanina, doon ka mag-abang ng trades. Kasi possibly doon siya magkakaroon ng reverse. Kung mag-scalping ka lang, yun, abang ka talaga doon sa mga ano. Kasi doon, mabilis ang reverse. Possibly, pwede siya mag-create ng mabilis ang reverse. Pwede mo take advantage yun if you're gonna scalp lang. And then pero kung mag-intraday ka, ang TP mo nun is dun sa susunod naman na zone. If it's the support or the buy zone or sell zone. Yun. Sir, tanong po, sakaling approve ang account, wala ba tayong problema sa withdrawal in the future? Pag approve na sir yung account mo, wala na tayong magiging problema sa withdrawal niyan. Don't worry. Unless na na flag ka for money laundering. Yan talaga mahirap 'yun. Pero kung wala naman tayong mga gano'n, wala tayong din. Everything will be smoothly. You can also ask din yung mga ibang members dito, yan tulad nila Sir George, in terms of pagdating sa mga kanilang experience pagdating sa withdrawal. Anong oras, sir, sa Philippine time, best mag-trade ng gold? Tuloy pagdating sa gold, kahit anong oras, magandang i-trade. Depende na lang talaga sa strategy mo. Kung scalping ka, actually, pag scalping ka, kahit anong oras, pwede kang Kasi, malit lang na movement ang hinahanap mo. Pero kung mag-intraday ka sa gold, either during London session or US session, and sa pagitan ng London close, start ng US session, at hanggang sa London close. Yan yung magandang time na i-trade. Pero maganda rin, mayroon times na maganda siyang i-trade during yung madaling araw, yung mga 12:00. Nakita ko may magandang siyang mga opportunity during those times eh. Meron din siyang mga magandang times during Asian session. Yan, which is yun yung kinakonduct din nila Sir George. During Asian session, umaga. Umaga sa atin, nagla-live sila. Live trade sa umaga. Pwede kang sumabay doon, Ma'am Sarah. Pwede kang sumabay sa kanilang mga live trades. Ano pong oras sa atin ang London Open and Close session? Ang London Open is mga 1:00, 2:00 ng hapon. Ang close session naman niya is 10:00 ng gabi. US Open 7:00, magko-close siya ng 4:00. So kung tinamaan yung mo dun, trabaho, let's say working ka during that time, pwede ka naman after work na lang. Kung night shift ka naman, ka na lang, sa Asian session ka na lang, siguro. I'm still in the meeting. Ayun, so, ayan, meron pa po ba tayong questions, clarifications? Kung wala na, I would like to thank everyone sa inyong time
I hope marami kayong natutunan sa akin at sa ating session ngayon, sa ating discussion. Ayun. Magkita-kita ulit tayo sa Wednesday for the navigation part naman tayo. Doon na tayo directly sa platform mismo. Okay? So, with that, thank you very much guys and have a great night po sa lahat. MT5 po ma'am, gagamitin nyo talaga yan sa pagtatrade. Yes.